Eto pa mga bossing, ma-share ko lang po sa inyo ha. Yan po, nandiyan po si Joey Lee. Kahapon, nung nag-CR po ako. Balay, dito naman talaga sa bahay na ito. Sama-sama po kami, dito siya lumaki. Tapos, dun sa kabilang bahay, yun yung bahay na akala ko mag-aasawa na yung anak ko. Yun yung kanya, yung sa kwarto doon. Kasi, parang isang taon laang po na nagkaroon siya ng sarili niyang kwarto. Yun yung sasabihin sa akin dati. Sabi po niya, Mami, dalaga na ako pero wala pa rin ako sariling kwarto. Kasi yung kwarto po namin, sama-sama po kami. Magkakatabi po kami lahat. Tapos, eto mga boss, dahil nga po sa dito siya lumaki, dito rin po siya natulog noong sinugod namin siya sa ospital ng last day po ni Joelyn. Ay, bigla, nung nag-CR ako, bigla ko naalala si Joelyn. Naisip ko po, yun nga yung pinagalitan ko pa siya. Sabi ko, anak, baka nagpipigil ka na dumumi. Ba't napakabaho ng pupo mo, yung huling pupo niya. Sabi ko, napakabaho ng pupo mo, baka nagpipigil ka. Pinagalitan ko pa. Sabi ko, huwag ka magpipigil. Yan magbibigay ng karamdaman yan sa'yo kapag ikaw nagpipigil ng pagpupo. Sabi niya, Mami, hindi man ako nagpipigil. Tapos, basta bigla ko siyang naalala. Di nagsisiar ako. Tapos, masok na ako sa kwarto. Tutulog na kasi kami. Pagpasok ko, nalaglag yung unan, tumalsik. Parang hindi ko napansin kung na ano ng ang anak kong bunso. Tapos, pagkuha ko sa sahig, nakita ko siya. Nakatayo. Kaya sabi ko, ay, nandito talaga si Joelyn. Kumbaga, yun nga, may nakapagsabi sa akin na naging bisita namin na nakita nga daw si Joelyn nandun sa harap. Tapos, naisip niya, akala daw niya, ay wala na si Joelyn. Ito, iba to ha. Kasi pag may mga pumupunta sa amin dito, na bumibisita, ganyan, sinasabi na nakita nila sa terrace, nakatayo si Joelyn. Kaya minsan, iniisip nila, ay kita naman daw nila dito si Joelyn. Bakit daw, ayun nga, yun, di ba, nagbibideo nga ako. Nakikita daw nila. Yun naman, sa mga may third eye po yun. Kahit hindi nila tawagin, naniniwala ako sa ganun. Kasi, nangyari rin po yun sa akin, hindi ko lang pinapansin. Kasi sabi nga po nila, may mga bagay na hindi dapat nating makita na nakikita natin. Ngayon, may mga kaluluwa na, kumbaga, hindi pa sila ready na mawala, na nawawala sila. Kaya naghahanap sila ng tao na nakakita sila. Parang nakita nila, na nakikita mo sila, lalapitan ka nila na lalapitan. Pero pagdating kay Joelyn, yun ang gustong-gusto ko. Kaso nga lang, bihirang-bihira. Yun nga. Kaya pagka may nagsabi sa akin na, nakikita ko po yung anak nyo. Halimbawa, yung mga dumadaan, mga kapitbahay, ganyan. Nakita ko po yung anak ninyo nasa terrace, nakatayo. Ayun, napapaano po ako mga bossing. Pero sa isipan ko, okay lang din. Kasi, anak ko naman po yun. Ang masaklap, kung ibang mga kaluluwa nakikita nila. Yung anak ko daw po, nakaupo doon sa terrace, nakatayo, meron pa nando sa harapan ng bahay. Kaya, yun, naisip ko talaga na siguro si Joelyn, hindi niya inaasahan din yun sa kanya. Kasi si Joelyn po, yung umano na sa isipan namin na hindi siya sakitin kasi hindi talaga siya sakitin. Nagkakasakit lang siya, hindi ko alam kung bakit ganun. Kapag po siya ay magba-birthday na, yun, nagkakasakit po siya. Nagkakaubo, ganun, sipon, tapos may trangkaso. Kaya pag po magkakasakit siya, magba-birthday na po siya. Alam na po namin, ay magba-birthday na kasi yan, kaya nagkakasakit. Pero kung isipin namin ay nakahiga siya. Ngayon, masamang panlasa. Pero kung aalis po siya, aalis kami, sasama siya, tapos naka-makeup maayos. Parang inisip mo na, talagang, parang wala talagang sakit. Ang ganda-gandang babae. Kaya parang, ang hirap talagang tanggapin. Tsaka hindi talaga katanggap-tanggap. Ang makakaunawa lang talaga sa akin ay yung mga nanay, mga magulang na nawala ng anak. Ano lang kasi ako, showy kasi ako. Yun nga yung mister ko, nakita niyo po. Yung di ba ito yung buhok niya. Nagbabatik-batik ba na nakakalbo, napapaknot, parang akala po, nagkaroon siya ng peklat, nagkasugat siya sa ulo. Kasi stress daw po yun.
isip siya ng isip. Wala man talaga kasi nakaka-move on sa gantong istorya eh. Sa gantong pangyayari eh. Sabi ko sa mister ko, iiyak mo kasi. Ako naman showy. Talaga pinapakita ko pag naiiyak ako, bigla nila ako iiyak. Yung ganon. Kasi pag dinibdib mo ng dinibdib, dahil ako nga po ay vlogger, kaya dito, nilalabas ko rin dito sa social media. Kasi si Joey naman, vlogger din po siya. Kaya kumbaga open naman po kami sa inyo. Yung buhay namin, open naman. Kaya yun. Parang maalis lang yung, minsan kasi pagka ba nagkukwentuhan kami ng mister ko, ayoko minsan madagdagan siya ng isipin. Kaya minsan, ayun. Minsan, ito, sa social media, dito ko sinasabi kung ano yung nangyari po sa amin. Basta kagabi, bigla ko siya naisip. Tapos, biglang nalaglag. Tumalsik yung unan eh. Pababa. Pag bigla ko siya nakita. Nakatayo siya. Pero kinuwento ko yun sa anak kong bunso. Napatingin niya sa gilid niya at baka daw po katabi rin po niya si Ate Jovelyn. Pero sa Ate Jovelyn, pinaplano ko, syempre nag-iipon, pinaplano ko na ibibidyo ko rin po yun, na ilipat siya sa, gusto ko mausoleo. Yung bang tipo na may picture siya ng malaki, malayo pa lang, kita na, ay si Jovelyn, ay ang gandang bata, yung ganun. Kasi, yung batang yan, gusto lagi rin yan pinupuri. Kasi kapuri-puri naman din talaga. Una, ang ganda, ang lambot-lambot ng kutis niya. Yung sa akin, ang tigas-tigas. Yung sa kanya, ang lambot, ang lambot-lambot. Kaya nga like kung ginagawa pati yung mga braso niya, ang lambot-lambot. Kasi nagmula din naman siya sa mataba. Tapos pumayat po siya, nagpapayat nung nagdadalaga na. Kaya parang, saan namin talaga kami, hindi namin matanggap. Siguro dahil hindi rin namin matanggap, hindi rin niya matanggap, hindi rin siya ready. Kaya nararamdaman, ngayon nga po kinikilabutan ako eh. Nararamdaman ko yung presensya ni Jovelyn. Alam ko nandyan din si Jovelyn. Or kaya, yung mga, kung saan siya nakatira, siguro nandun pa rin sila. Hindi lang natin nakikita. Kaluluwa na lang po sila. Hindi lang natin nakikita. Pero, nandun pa rin sila kung saan sila nakatira. Kasi dito nakatira si Jovelyn. Kaya, dito pa rin po si Jovelyn.